Finally guys, nakauwi na si Kuya AJ, mga 6:30 na po ng gabi ang oras natin ngayon. Kanina pa nakauwi si Kuya AJ. Umalis ako doon sa downtown sa business permit renewals, mga pasado alas 4 na. And kumusta ang permit ni Kuya AJ? Finally, hindi pa natapos. Pero ang finally is makakape na si Kuya AJ. Kay mainit-init pa ang aking kape guys. Yan ang finally ni Kuya AJ dahil ang permit ni Kuya AJ is hindi pa natapos. Although may post ako na nakabayad na ako pero hanggang sa payment pa lang. Sinubmit ko pa siya kanina for logo. And after ng logo, supposedly kung hindi sila busy masyado ng mga first, second and third days is lalo na maaga kang matapos or maaga mo pa siya masubmit, pwede mo siyang makuha that day, same day. Pero kanina na submit ko siya is hapon na, so binigyan na lang ako ng claim stub para for releasing siya tomorrow. So tomorrow pa talaga ma-release ang logo ni Kuya AJ, yung permit mismo na may logo na ng City Mayor's Office. Yun ang final na matatawag natin na tapos na talaga ang renewal ng permit ni Kuya AJ. Yun yung kalakaran dito sa Davao. And marami akong kaya hindi na submit agad kasi last na vlog ko is yung nakabayad na ako sa or last na post ko sa FB page ko is nakabayad na ako ng aking taxes, licenses and permits. Pero hindi ko siya masubmit agad-agad yung dalawa na sabay kasi iba-iba yung mga requirement every permit, kasi ang isa tubigan, ang isa ito nga sari-sari store. Iba yung kanyang mga regulatory agency pag sari-sari store, iba din yung regulatory agency pag tubigan. So kung may mga tubigan din kayo, alam nyo yan kung anong mga requirements, especially kung taga Davao kayo. Pero kung nasa ibang kayo, ibang LGU, ibang area, hindi siya pari-pareho ng mga prerequisite. Ika nga parang sa college na subject na may prerequisite. Hindi mo siya submit pag hindi mo idaan mo na doon sa mga regulatory agencies. Ano yung mga regulatory agencies na sinasabi ni Kuya AJ? Katulad ng sa tindahan, may additional sila kasi the other years, mga previous years, kasi si Kuya AJ is nasa mga 20 years na yung tindahan namin kaka-renew. Ngayon lang ako hinanapan ng VRU. Si VRU is yung tinatawag na Vices and Regulatory Units. Siya po yung tawag nito. Siya po yung nagre-regulate sa mga tindahan or mga sari-sari store. Layo tayo konti kaya may kausap si Mami Iya sa phone. Siya yung nagre-regulate ng mga tindahan, especially yung mga sari-sari store, kung nagbibenta ka ng alak and nagbibenta ka ng mga sigarilyo. So dadaan ka doon, kailangan mong magkaroon ng certificate or permit to sell bago ka i-approve ni Business Bureau para magkaroon ng logo. So yun yung dinaanan ni Kuya AJ kanina, ating VRU or Business Regulatory Vices Regulatory Unit, ang BRU ng Davao City. Wala namang bayaran doon, mag-apply ka lang and mag-print sila ng permit to sell. Hindi ko lang na bit-bit andoon sa sasakyan kasi hapon na dumating si Kuya AJ. So yun. Sa tubigan naman, ang regulatory agency ng tubigan is ang ating City Health, dahil doon tayo kumukuha ng potability certificate. And bago ka makakuha ng potability certificate is kailangan mo pang magpa-test ng tubig sa mga accredited DOH accredited na mga testing centers katulad ng mga Davao City Water District, and yung isa is yung iba is mayroong sa Maynila, and yung akin is sa DOH ako accredited. DOH ako sa Mindanao Laboratory
testing and laboratory. Doon sa mismong compound ng SPMC is doon nagpapatest si Kuya AJ ng tubig. So yun yung mga regulatory bodies and kung agencies. And kung ano ka rin guys, kung tawag nito, kung mga ang business mo is mga tawag nito, yung may mga bars, mga KTV, mga ganyan, kailangan mo siya, kailangan ang regulatory body or regulatory agency na puntahan mo is yung Department of Tourism. City Tourism Office ang puntahan mo. So ganon yung mga regulatory agencies na ginayaw-yaw ni Kuya AJ. Iwan sa inyo kung may mga ganyan din bang mga pamaagi or mga patakaran or mga tawag mga requisites bago tayo magkaroon ng marinyo ang ating business permit. So dito sa Davao ganun siya ka mabusisi. And okay na rin kasi katulad sa tubigan, kailangan mo talaga may tawag nito, may testing monthly para ma-ensure na malinis yung tubig na binibenta natin sa ating mga customers. So ganun din sa tindahan. Kung nagbebenta ka ng alak or may mga may mga regulations kasi yan siya, may mga laws, and kung na-violate mo yan, ikaw mismo na holder ng permit to sell is ma-revoke yung yung permit to sell ng alak at saka sigarilyo. So mabusisi siya, pero wala tayong magawa. So gabi na nakarating si Kuya AJ, hindi ko natapos yung aking sa tubigan kasi mahaba yung pila. Ang haba ng pila, abot pa siya sa second floor ng Sangguniang Panlusod building kasi doon ka magbayad yung payment mismo ng pit potability certificate. So i-try ko bukas kung makayanan ni Kuya AJ na agahan ang pagpunta para hindi pa masyadong mahaba ang pila and matapos tayo ng maaga. And kahit na hindi ako pipila doon, babalik pa rin ako dahil bukas po ang releasing ng aking logo or permit para sa tindahan. So yun. Yun ang mga update ni Kuya AJ. Kutas, init kasi sa pabalik-balik, minsan may makalimutan ka na kailangan mo pala itong i-photocopy dahil nanghihingi sila ng photocopy and kulang yung photocopy mo, so need mo siyang balikan sa baba and akyat ka naman sa taas. Yun ang nakakapagod, pero at least pa rin okay pa rin na meron tayong mga learnings bawat taon, bawat renewals is meron silang mga dinadagdag na mga requisites or mga tawag niyan, mga additional requirement bago ka makapag-renew. Yun, so at least matapos rin yan. Sabi ko nga ay nahihinay, mahuman ra kita. So tapusin ko muna yung kape ko and good luck para doon sa mga hindi pa nakapag-start. Mag-start na kayo habang hindi pa masyadong aligaga yung mga taga business bureau. Kasi pag matagalan kayo guys and abutan kayo ng malapit na sa deadline, nako, magpila ka hanggang 11 o'clock ng gabi kung matagalan kayo mag-start ng inyong mga business permit. Ayun, so bye-bye muna for now and update tayo bukas kung ano mga kaganapan and ipapakita ko sa inyo kung ma-receive ko na talaga yung aking permit at yung logo ko. Ayan, so bye-bye muna for now. Thank you for watching.